Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ihanda ang ating sarili sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Nga kapatid, nasa pangpito na araw tayo ng ating paghanda para sa Pasko ng kapanganakan ng ating pong Jesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Mambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na itala para sa araw ngayon, ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Isama rin natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon ng mga naapektuhan ng lindol at ng baha at ng iba pang mga kalamidad. Mga kapatid, si Hana na asawa ni Elkana ay nagkaanak ng isang bata na propitang Samuel at dahil dito siya ay nagpasalamat ayon pa sa aklat ni propita Samuel. Ang mahal na Birhen Maria ay bumisita sa kanyang kamag-anak na si Elizabeth at doon umawit siya ng papuri dahil sa biyaya ng Panginoon na siya ang magiging lingkod ng Panginoon na magdadalang tao ng Mesiyas. Sa buhay natin, iba't iba ang mga pangyayari sa buhay na kinakailangan tayong magpapasalamat at ating isentro ang ating puso sa Panginoon. Gaya ni Maria, tinatawag tayo na laging pumapanginoon ang Diyos sa ating mga puso. Ngunit sa mga sandali na mga alalahanin ng mundo at ng buhay, ay siyang naging abala at hadlang sa ating pakikiugnay sa Diyos ng malaliman at tayo nagkasala. Humingi po tayo ng kapatawaran at aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mong sa kamatayan na sadlak. Ipagkaloob mong ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao ng may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa manubos naming ito na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina, at isang pitsil na alak. Nang maihandog na ang baka, dinila nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yung babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak, at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri kuya kayo poon, dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak. At ang maraming supling ay sa lungkot nasadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kaya poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maari nyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapagdadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah.
saligan ng sambayanan, halina't kami idangal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng saling lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Pinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasaabang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Natili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Panginoong Heso Kristo, magsipo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Araw ngayon ng Pong Isus Nazareno, pero araw din na ating alalahanin at ating gunitain ang mahal na Birhen Maria sa kanyang mga araw sa paghanda para sa kapanganakan ng kanyang anak na ating Pong Isus Nazareno. Kaya ngayon, 22 ng Disyembre, ay kaiba ang mga pagbasa. Ang mga pagbasa ay tungkol sa kagalakan at pasasalamat dahil sa ginawa ng Diyos sa tao. Ang una pong pagbasa ay mula sa pasasalamat ng ina ni Propita Samuel, mula sa unang aklat ni Propita Samuel, Kapitulo 1, verso 24 hanggang 28. At itong si Hana o Ana ay pangalawang asawa ni Elkana. Si Elkana ay naghahangad na magkaroon sila ng anak. Kaya itong si Hana ay pumunta doon sa templo at umiiyak. At si Eli na siya yung punong pari doon sa saserdote ay nagpapasalamat sa Diyos. Pero sabi niya, dapat pakinggan din itong babae na umiiyak kung ano ang kanyang pinapanalangin. At yun na nga ang nangyari. Nagkaanak si Hana para sa isang Hebrea o Hudiya na magkaroon ng anak maski sa katandaan ay isang biyaya mula sa Diyos. Kaya inaalay niya si Samuel. At ang ating salmong tugunan ay bahagi rin sa aklat ni Propita Samuel na kung saan ipinapahayag ang Diyos na tagapagligtas, na kanya pong pinapahayag ang kanyang kapangyarihan at iligtas ang kanyang bayan na hinirang. Ang unang bayan na hinirang ng Diyos ay ang Israel. At magpahanggang ngayon ay mayroong mga kaguluhan sa lupain ng Panginoon.
Ang ating ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, verso 46 hanggang 56. Ito yung bahagi ng ebanghelyo na karugtong kahapon. Ang kahapon na parte ay ang pagdalaw ni Santa Maria kay Elizabeth. At si Elizabeth ay nagsabi na pinagpala ka ng babaeng lahat. Unang awit. Sinagot naman ni Santa Maria ngayon ng isang awit. Awit ng papuri. Kaya sabi niya, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Mahaba po yon, kaya sample lang yon. At kung tingnan po natin itong awitin ni Santa Maria, mayroon pong tatlong parte, tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, verso 46 hanggang 50. Ito yung pagpapahayag ni Santa Maria na mayroong kaibahan na nangyari sa buhay niya. Kaya siya ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa ibang biyaya na binigay ng Diyos sa kanya. Sa salitang Latin, itong awit ng papuri ni Maria ay tinatawag na Magnificat. Dalawang salita ng Latin ang nakumpuni dito. Magnos, ibig sabihin dakila, patsere, ang gawa. Dakila ang ginagawa ng Diyos. At sa orihinal na pagkasulat, sapagkat hindi po orihinal na pagkasulat sa Latin, ang New Testament, nakasulat po sa Koinoco na Griego. Sa Koinoco na Griego ay nakasulat po, Megalene, seke moto kuryon. Megalene, seke, ibig sabihin, pinadakila ang aking kaluluwa. Seke, kaluluwa yon. Pero naiba na ang kahulugan dito, naging pasalamat sa Panginoon. Kasi totoo naman na ang pagsasalita ng Megalene, seke, ay dinakila ang diwa, ang espiritu, at paraan yan sa pagpasalamat. At sino pong pinasalamatan? Kuryon. Ang kuryon, Panginoon. At ito yung Panginoong Diyos. Dahil mayroon siyang ginawa kay Santa Maria na nilingap ang kanyang abang alipin. Bakit po nilingap? Sapagkat ang ating mahal na Berhen ay nagdadalang tao na hindi pa siya kasal. Ayon sa kaugalian ng mga Hebreo o sa gitnang silangan o Middle East, kapag ang isang dalaga ay natagpuan na nagdalang tao at hindi pa kasal, ito ay hatulan ng kamatayan at dalhin sa plaza at pukulan ng bato hanggang mamatay. Kaya sinabi ni Santa Maria dito na nilingap siya. Yun ang pagkalingap sa kanya sapagkat tinuloy ni San Jose na pakasal kay Santa Maria. Ito yung dakilang bagay na ginawa ng Panginoon sa kanya. Ang pangalawang bahagi sa versikulo 51 hanggang 53, ito naman ang pagpapahayag ng katapatan ng Diyos na siya'y matapat, kaya kanya pong tulungan ang kanyang bayan na magkaroon ng pagbabago. Ano po ang pagbabago? Una, kinahabagan niya ang may takot sa kanya. At pinakita niya ang kanyang lakas, o ang nakalagay dito, lakas ng kanyang mga bisig. At anong kanyang pangalawa? Ang kanyang ginagawa ay pinangalat niya ang mga palalong isipan. Ibig sabihin, yung palalong isipan, ito yung mga kurap. Yung palalong isipan, nawala na sa posisyon. Pangatlo, ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono. Yung mga nasa itaas na mga kurakot ay kanyang ibinagsak. At ano ang kanyang ipinalit? Ang mga nasa abang kalagayan na maasahan dahil matapat. At pang-apat, binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom. Pero yung mga mayaman na walang pakialam sa mga mahirap, kanyang pinauwi
na walang dala ni anuman. Ito yung ginawa ng Diyos na pagbabago, na pinasalamatan din ang mahal na Birhen Maria. Ang pinakahuli na bahagi, versikulo 54 hanggang 55, ito ang katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. Ano po ang pangako ng Diyos? Ang pangako ng Diyos sa Israel ay bibigyan sila ng Mesiyas na siyang magliligtas. Kaya sinasabi dito ni Santa Maria, bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at kanyang mga lahi magpakailanman. Ito yung pangako na hindi lang ang bayan ng Israel ang magkaroon ng kaligtasan. Tayong lahat na nilikha at nananalig sa ating Panginoon ay siyang magkaroon ng kaligtasan. Kaya napakalaki ang kagalakan ng mahal na Birhen Maria at ito ay pasalamat. Si Hana sa aklat ni Samuel ay nagpasalamat dahil sa ginawa ng Diyos sa kanya. Si Santa Maria ay nagpasalamat dahil sa ginawa ng Diyos sa kanya na siya maging instrumento, maging nanay ng isang Mesiyas na magliligtas ng lahat ng tao. Sa ating buhay din, tayong lahat ay mga instrumento ng ating Panginoon. Tayo ang mga kamay at mga paa, mga mata at tainga, mga puso para sa ating kapwa-tao mula sa Panginoon. At ang ating mga puso dapat damhin natin ano ang mga dinadama ng ating mga taong bayan at mga kapwa. Ang ating isipan, ating tingnan at suriin ano ang mga pangyayari na dapat nating bigyan ng pansin. Ating mga kamay at paa upang pupuntahan natin ang ating kapwa-tao upang pasalamatan natin ang Diyos sa pamagitan ng gawang mabuti. Kaya ito ang ginagawa ng mahal na Birhen Maria, pumunta siya kay Elizabeth upang kanyang matulungan sapagkat nagkaroon ng menopausal baby. Ang kanya pong daladala na anak ay si San Juan Bautista pero matanda na siya. At liban pa doon, ang ginawa ni Santa Maria na pasalamat ay siyang magandang halimbawa para sa atin. Tayong lahat na nakatanggap ng mga biyaya ng Panginoon ay dapat magpasalamat. Sige nga, yung lahat ng mga nakatanggap ng biyaya, pumalakpak nga sa ating Panginoon. At kung sino pa at ano pa ang biyaya nating tanggapin, lalong palakpakan natin na lalo pang malakas ang Panginoong Diyos. Sapagkat siya ay laging matapat sa atin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kakapit lang tayo sa Kanya. Huhugot tayo ng lakas sa Kanya. Dahil dakila ang pag-ibig ng Diyos, kailanman hindi tayo kalimutan ng Diyos. Nasa atin lang ang laging pagpasalamat sa Kanya. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga biyayang ating natanggap at bukas loob ang ating pagtanggap sa lahat ng Kanyang ibinibigay. Huwag tayong mapagod, huwag tayong manghinawa sa pagpanalangin sa Kanya. Sapagkat hindi man siguro kaagad dumating ang iyong hiningi. Ang biyaya at ang kaloob o ang grasya na ibigay ng Diyos sa inyo ay ibigay niya sa Kanyang paraan, sa Kanyang panahon, at para sa ating kaligtasan. Kaya dapat tayong magpasalamat lagi sa Panginoon sapagkat siya'y Panginoon na mabiyaya, Panginoon ng kabutihan, Panginoon na may dakilang pag-ibig para sa atin. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bilang pagsunod sa halimbawa ni Maria, purihin at pasalamatan natin ang Diyos Ama na dahil sa nag-uumapaw na kabutihang loob ay ibinigay sa atin ang Kanyang bugtong na anak bilang tagapagligtas at manunubos. At atin pong itutugon, ipagbunyi ka nawa namin, Panginoon. Ipagbunyi ka namin, Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, tulad ni Maria, naway makinig sa salita ng Diyos at gawin ang lahat ng paraan
Upang ipalaganap ito, manalangin tayo. Ipagbunyi ka nawa namin, Panginoon. Ang mga ina, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at bukal ng pag-asa sa mga sandali ng pagsubok at paghihirap, manalangin tayo. Ipagbunyi ka nawa namin, Panginoon. Ang ating pagpaparangal kay Maria na isang natatanging lugar sa ating mga buhay at sa ating mga tahanan, naway magpasidhi ito ng ating pagpapahalaga sa kanyang anak. Manalangin tayo. Ipagbunyi ka nawa namin, Panginoon. Ang mga dukha at api sa pamamagitan ni Maria, naway makaahon sa kanilang kalagayan. Manalangin tayo. Ipagbunyi ka nawa namin, Panginoon. Ang mga yumao, naway mapabilang sa kasamahan ng mga banal at makiisa kay Maria sa walang hanggang pagpupuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ipagbunyi ka nawa namin, Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, pinasalamatan ka namin dahil sa mensahe ng kapayapaang hatid ni Maria sa aming magulong mundo. Pagkaluban mo kami ng tulong na kailangan namin sa araw-araw upang maging tapat sa hiling namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alakalay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming inahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitay na po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap. Ngayon inahain namin ang mga alay sa inyong dambana upang sa pagdiriwang namin ito, kami ay dalisayan ng pagpapala mo. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propita. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na berheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang malagayang araw ng kanyang pagsilang, kami nanabik at nalanging lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa namang ngel si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa
Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu ng banal na makaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo'y dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na maragaling na utos at turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Amen.
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, yun siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kaniyang pagdating. Ihanda ang ating sarili, kaligtasan nawa'y makamit, nagagalak kami, nagpupuri. Pasasalamat sa Kanyang paghahari, sa Kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa Kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtas ay naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa Kanyang pagdating. Sa Kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa Kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtas ay maghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa Kanyang pagdating. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI, Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating naming tagapagligtas ng may gawang karapat-dapat para sa maiharap sa ikapagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa, kay nari sa loob at sa labas
ng Basilica Minor at Bonsang Banay Jesus Nazareno, kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform, kayong mga na-cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbibigay ng tulong sa Quiapo Church, sa pamakatulong ng Quiapo Church, sa mga kapwa nating mga may hirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng naglingkod, lahat ng narito sa ating Basilica Minor upang ating pasalamatan ang biyaya ng Diyos na natanggap natin. Dapat nating malaman na bawat biyaya ay pasalamatan natin ang Diyos sapagkat mula sa Kanya ay ang lahat ng kabutihan at tungo sa Kanya magkaroon tayo ng buhay na ganap at ikasesya o kaligtasan. Salamat sa ating Poong Jesus Nazareno. Ngayon po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihag mo sa ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ng na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang mga imahin, dasalan, mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may maalala ang pangako ng sa binyag na ikaw ay iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kang taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.